Okay, hello everyone. IO Psychology tayo ngayon. Ang topic natin, marami makaka-relate. We will talk about work stress. This is chapter 15 of Michael A. Mott's textbook on Industrial Organizational Psychology. So kung gusto nyong mas marami kayong alam, mas deeper yung understanding nyo about work stress, I recommend basahin nyo itong chapter 15. Kasi yung i-discuss ko in this lecture are just the highlights of this chapter. Obviously, given our title, ang pinaka-psychological variable that we will discuss in this lecture is the word stress, but a very specific form of stress, yung tinatawag na occupational stress. Ito yung stress na nararanasan ng mga taong nagtatrabaho usually in an employment setting. So kapag nai-stress yung manager or nai-stress yung crew sa Jollibee or nai-stress yung Grab driver kasi traffic, tapos yung pasahero niya nagmamadali na, ang tawag doon, occupational stress. Iba pa yan sa academic stress ng mga students. Maraming assignments, bukas na yung deadline, or masyadong masungit yung teacher, nai-stress yung estudyante, academic stress naman ang tawag doon, that's an entirely different field under stress. So in this lecture, under work stress, ang form ng stress na i-discuss ko dito, yung tinatawag na occupational stress. Now, just to activate your memories about stress, recall a moment in your life na talagang alalang-alala mo na super stressed ka. Yan. Nasaan ka nun? Ano nangyari? Sinong kasama mo nun? And most importantly, paano mo ni-resolve yung stress na naranasan mo. According to the APA, you go to their online dictionary sa kanilang website. This is the way stress is defined. Wait, pause lang ako bago ko to basahin. The fact that APA defines stress means stress is a legitimate psychological experience. Meron kasi yung mga taong naririnig na sinasabi nila na ang stress daw gawa-gawa lang daw ng tao yan. There's no such thing as stress. Mali. The fact na nilagay ito ng APA sa website nila at dinefine pa nila mismo, ibig sabihin, they agree na talagang ang tao, legit, nakaka-experience talaga ng stress. So ito yung definition ng stress. I-zoom in natin. You can just pause the video if you like. Basahin nyo word for word. Ang problema ko lang dito sa definition na to, it's very long, it's very technical. Alam nyo naman si Sir Howard, ayoko na masyadong technical. Gusto ko kinukuha natin yung heart, yung puso nung definition. Although tama naman yung definition na to ha, don't get me wrong. Kung gusto mo medyo bibo ka, matalino ka, ito yung i-memorize mong definition. But I would choose to study stress with a much simpler definition. So, the first thing I want you to know about stress is it is an emotional state or sa Tagalog, isang bagay na nararamdaman natin. So, kapag may nagtanong sa'yo, for example, how are you feeling today? Ang isang legit na sagot doon is, I feel stressed. Tama yung sagot na yon kasi nga, stress is an emotional state. And just like any emotions, ang stress lumalabas yan sa mukha ng tao. Just like anger comes out to our face, di ba? Halatang galit ka base sa mukha mo, ganun din ang stress. So you can pause the video if you like, gawin mo tong exercise na to. I would like you to show to me your face kapag ikaw stressed. Ready? 1, 2, 3, stressed. Yan. Tapos picturean mo yung mukha mo. Yan yung pagmumuka ng isang taong stressed. Pero kailan natin nararanasan yung stress? Kasi hindi naman lahat ng negative feelings ang tawag doon stress, which again, many psych majors violate. Akala ng mga psych majors, basta na piss off sila, basta naiinis sila, stress yon. Halimbawa, naglalakad sila sa kalye, tapos nadulas sila. Sabihin nila, ano ba yan? Nadulas ako, nakaka-stress naman. Yung situation ba na yon, ibig sabihin ba nun na stress sila? Hindi. Nainis lang sila, na bad trip sila, na piss off sila, but that is not the same as stress. So exactly in what situations nakakaranas tayo ng stress, sabi ng mga researchers, when the demand is greater than the capability. So hindi porket piss off ka, stress ka. Dapat you are in this situation. The demand is greater than the capability. You translate, ang ibig sabihin niya sa Tagalog, mas malaki ang hamon o ang hinihingi ng sitwasyon kumpara sa iyong kakayanan. If you are in that situation, stress ka. So dapat ang stress merong demand, merong hinihingi sa'yo.
If you are in the situation na wala namang hinihingi sa'yo, then hindi stress ang tawag doon. Like again, going back to my example, naglalakad ka, nadulas ka, you were pissed off, nainis ka sa admin kasi hindi winalisan yung balat ng saging na ikinadulas mo, hindi stress ang tawag doon. You were just pissed off, nainis ka. Wala namang demand in that situation eh. Got that? So stress requires a demand. At kapag yung demand, hindi mo kaya, mas mataas yung demand kaysa capability mo, kaysa kakayanan mo, then you will experience stress. Let me give you some examples para malinaw ano yung situations na nagbibigay ng stress. Marami makaka-relate sa pag-take ng exam. Sino nakaka-relate dyan? Students who are taking an exam, you feel stress. In what situations do you feel stress kapag nag-e-exam ka, kapag feeling mo mas maraming tanong kumpara sa alam mong sagot? Ilan yung tanong sa exam? 100. Ilan yung alam mong sagot? Isa lang. Most likely, you're gonna feel stressed. Pero kung baliktarin mo yung situation, halimbawa, mas marami kang alam na sagot kaysa tanong, hindi ka mai-stress. Ako yon when I was an undergrad. Madalas sa mga exams, ang alam ko is 250, tapos ang exam questions 100 lang. So kapag nag-e-exam ako in that situation, mas malakas o mas mataas, yung resources ko o yung capability ko kumpara sa demand, hindi ako nai-stress. Okay, pero baliktarin mo yon, more questions kumpara sa inaral mo, most likely may stress ka. Another example, let's say si boss nung Friday, nagpa-meeting. Sabi niya, this coming Monday, darating yung bossing natin galing sa Netherlands, bawal kayong malate. So lahat kayo dapat, you are in the office 8 a.m. sharp. Kasi kayo yung magtutour kay Netherlands bossing sa opisina. So bawal malate ng Monday. Fast forward, matigas ang ulo mo, dumating ang Sunday, imbis na nagsimba ka, winworship ni so Lord, ang ginawa mo nakipag-inuman ka, na parami ka ng inom ng Red Horse. Naka 15 na bote ka. So medyo masakit ang ulo nung Monday, late ka nagising, mabagal ang kilos mo, then nag-drive ka na papuntang opisina, ang bad trip doon, ang daan mo sa EDSA. Ayan na. Anong sinabi ni boss ng Friday? Bawal malate. Anong sabi niya? Ano ang demand? 8 a.m. Chinek mo yung Waze, tinignan mo kung anong oras ka makakarating sa opisina mo, ang sabi ni Waze, estimated time of arrival is 10 a.m. In that situation, you will feel stress. Kasi ang demand, which is 8 a.m., mas mataas kumpara sa kaya mo lang, which is super late na 10 a.m. Tapos dagdagan mo pa yung stress dito habang ang tenga ka sa traffic, 7:58 a.m. na, nandiyan ka pa, estimated time of arrival mo 10 a.m., nag-ring pa yung telepono mo. Sino ang tumatawag? Ano ang pangalan na lumabas sa telepono? Boss calling. Madadagdagan yung stress mo. Got that? One last example para gets nyo ang ibig sabihin ng stress. One of the most stressful situations in life, breakups. In the psychological perspective, bakit nakaka-stress ang breakup? Kasi mas mataas ang demand kumpara sa capability mo. Ano ba yung demand nung iniwan ka ng jowa mo para sa best friend mo? Akala mo kayo na kasi 5 years kayo, di ba? Wala, nag-fall out of love daw siya sa'yo, na in love daw siya sa best friend mo, iniwan ka, ang demand ng situation mo is, ituloy mo na yung buhay nang wala siya. That's the demand. Pero ano lang yung capability mo, isang oras lang yung kaya mo na wala siya. After 1 hour, you go crazy, miss mo na siya. In that situation, you will feel stressed. Nagigets nyo? So, I hope those examples talagang naturuan kayo kung anong ibig sabihin ng stress. Bakit issue ang stress sa IO psychology? Because stress, it's not a good variable to be high in IO psych. Kapag sa isang workplace, for example, masyadong mataas ang level of stress, merong mga negative effects yan sa mga employees, such as the following, i-zoom in ko. Yan. Isa-isahin nyo yan. Lahat ng bullet na nakikita nyo dyan, these are not good things to be happening to the employees. In fact, kung i-combine mo yung mga variables na yan, na lahat dala ng stress, that explains why may mga empleyado na tinatawag na mga zombie employees. You check the literature, legitimate concept yun zombie employees. Ito yung mga employees na they just go with the flow, wala na sa puso nila yung pagtatrabaho, nagtatrabaho na lang talaga sila kasi kailangan para kumita,
para hindi na lang sila pagalitan ni boss. Pero wala na silang pakialam sa quality, again, they just go with the flow. Ito yung mga empleyado na wala ng kabuhay-buhay sa trabaho. 'Di ba? Ano pong order ninyo? Sige po, gawa na po ako ng kape. Ito na po, that's 150 pesos. Thank you for coming. Sige po, come again. Ganon. Yung walang kabuhay-buhay, alam mong nandun lang siya para na lang kumita ng pera. Now, anong ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin nun masama siyang tao. Rather, baka kasi masyado nang mataas yung mga ganyan niya. At bakit mataas na yung mga ganito niya? Kasi dala ng mataas na work stress. And this is not good, in the business perspective. Imagine mo may-ari ka ng kumpanya, tapos yung kumpanya mo ang taas ng stress level, lahat ng empleyado mo zombie employees, it can cost you money. Dahil yung mga empleyado mo walang kabuhay-buhay. Hindi nagustuhan ng mga customers mo, ano nangyari? Hindi na sila bumibili sa'yo. Hindi na sila pumapasok sa shop. Hindi na sila umu-order. Binibigyan ka ng negative comments sa Facebook. Nababawasan yung mga stars mo. It can cost you money. Baka ikalugi mo yan, bababa ang sales, hindi ka makabayad sa renta mo every month, baka magsara ka na. Kaya in the HR perspective, if you are a person inside the HR department, isa yan sa mga dapat concern mo. Ano yung mga bagay na dapat gawin in the organization para ma-manage yung overall level of stress? Okay? Para hindi masyadong mataas yung level of stress. Kasi nga, pag sobrang taas ang level of stress, nagiging ganyan yung mga empleyado, you will be losing money, you will be losing profits. Kaya mahalaga ang HR person talaga, no? Kasi siya yung may alam ng mga psychological techniques and ways paano magiging mas manageable yung stress in the workplace. Now, one more thing about stress that I want to teach here, stress can be measured. Pwede itong sukatin. Hindi ito tinatansya-tansya lang base sa muka. O ito, malaki mata nito, siguro stress to. O ito, ang laki ng eye bags nito, sobrang stress siguro nito. O ito, maputi ito, nakangiti, siguro wala tong stress. Although lumalabas sa muka yung stress ng tao, but it's not overall a reliable indicator to say how much stress a person is. Kung gusto nating masukat kung gaano ka-stress ang tao, merong mga paraan dyan. Like for example, mamimigay tayo ng psychological instrument. One of the most popular instruments that can measure stress is Perceived Stress Scale. It's a questionnaire. 10 items yan, Likert format, ibibigay mo sa tao yan, and then i-rate niya yung sarili niya in these 10 items to estimate gaano ka-stress yung tao. Tapos kukumputin natin yung raw score and then from there malalaman natin how stressed the person is. So usually in psychology, this is how we measure stress in journal articles. Diba? So pag nakakabasa kayo ng mga journal articles na may kinalaman sa stress, most of the time, ganito yung ganito yung way kung paano sinusukat ang stress from the participants. I-zoom in natin yung items 1 to 5 and then you can just read on your own tapos i-rate nyo yung mga sarili nyo para malaman nyo kung gaano kayo ka-stress. Yan. Just do it on your own. Pause the video if you need to. Numbers 1 to 5. Kaya lang, ang disadvantage sa mga ganitong questionnaires is prone to bias. Pinag-uusapan yan sa psychological instrument. Hindi natin malaman kung yung sinasagot ng responder dito, yun ba talaga siya or bias lang siya. Kaya niya binubilugan yung number na yon. Ayaw lang niyang ipakita sa researcher na stressed siya, so iibahin niya yung sagot niya. Diba? So may pagka-subjective yung mga ganitong instrument, so there are other ways on how to measure stress in a more objective way. Like for example, kung naalala niyo yung biopsych niyo, ang stress, nakikita yan sa overall level of cortisol, also known as the stress hormone. I hope you remember that pag ang tao stress, madidetect yun ng brain niya, tataas yung level of cortisol sa dugo. Kaya one way para masukat kung gaano ka-stress ang tao is blood test. Tapos susukatin sa dugo kung gaano kataas ang cortisol. The higher the cortisol, the higher the stress. Other than cortisol in the blood, pwede rin namang saliva, laway. So, kukuha tayo ng saliva sample, meron doong traces of cortisol. Mas mataas ang level of cortisol sa laway, ibig sabihin, mas stress yung tao. Ang pinaka-basic naman, one of the most basic things din how to measure stress is blood pressure.
Ang assumption dyan, syempre, kapag mataas ang stress mo, tataas ang blood pressure. Kaya for those of you na may ganitong electronic measure of blood pressure sa bahay, i-try ninyo. Mag-relax kayo, tapos i-blood pressure nyo sarili nyo, tapos magpa-stress kayo, i-measure nyo ulit yung blood pressure nyo, tataas yan. Kasi nga, the higher the stress, the higher your blood pressure will be. Okay? So yan yung mga iba't ibang mga paraan on how to measure stress, lalong-lalo na if you plan to study stress in a quantitative study. So in summary, yan lang ang ibig sabihin ng stress. Kailan natin nararanasan yan? When the demand is greater than the capability. Okay? So let me now share with you 3 truths about stress na lahat ng researchers sa stress science agree. Kumbaga, ito yung mga foundations. Ito yung mga non-negotiable. Lahat ng researchers on stress nag-agree na totoo itong mga bagay na to about stress. Number 1, according to stress researchers, stress is part of life. Kahit anong gawin mo pang experiment para makatakas ka sa stress, hindi mangyayari. Because as long as you are alive, as long as you are existing in this life, lagi kang may stress. Hindi maiiwasan ang ma-stress. Pause the video, say this 3 times. Ready? Hindi maiiwasan ang stress. In fact, yung Diyos na nga mismo na gumawa ng buhay ang nagsabi na hindi maiiwasan ng stress. Si Lord na yan siya na ang may gawa ng mundo. Siya pa ang nagsabi na talagang hindi maiiwasan ng stress. In this world, you will have trouble. Because we are living in this fallen world, marami mga evil spirits causing our stresses. Tapos yung human nature natin, corrupt pa, we have a sinful nature. Combine mo yon, that explains why we will always have troubles. In fact, God in His human capacity, no? When God came into this world, siya nga mismo na-stress eh. You remember this story when Jesus already knew na malapit na siyang i-crucify sa cross. Nakita niya na yung katawan niya hindi kakayanin yung demand na gagawin sa kanya kapag i-crucify na siya. So anong na-feel niya? He felt stressed. O di ba? Ang point ko dito, Diyos na yan. Di ba? Si Kristo nga nai-stress, ano ka pa kaya mortal human being? Am I making sense? No? So, yan yung truth number 1, talagang hindi maiiwasan ang stress sa buhay. Kaya nga, ang isang implication nito, no, huwag tayong mag-expect, huwag nating isipin na posible na yung buhay natin maging stress-free. Unfortunately, I'm seeing a lot of e-books from popular psychology. I am seeing a lot of quote-unquote motivational speakers. Yan yung claim. Tuturuan daw nila tayo how to live a stress-free life. Dahil napanood mo tong lecture na to, now you know that these kinds of claims are lies. Imposible. You are just setting yourself up for disappointment. 'Di ba? Ine-expect mo na posibleng maging stress-free. Sabi nga ng Diyos mismo, bawal ang ma-stress-free. Imposible ang ma-stress-free as long as you are a human being living in this world. So wag mo nang i-expect to. Madi-disappoint ka lang. Gusto ko walang stress sa buhay ko, lagi kang merong stress. Applications. If truth number 1 is true, that stress is part of life, then i-connect mo yan sa IO psychology in the future. Kayong mga estudyante, anong dapat yung i-expect when you enter the world of work in the future? Number 1, syempre, sweldo. Yan ang masarap i-expect. May sarili ka ng pera, may sarili ka ng pang-shopping, pwede ka nang kumain kahit saan mo gusto na hindi ka hihingi sa mga parents mo. But ano ang kapalit ng sweldo na yon? Meron kang stress that you have to overcome in the workplace. That's what you do to things that you expect. Am I right? You prepare for it. So ang application dito, habang wala pa kayo sa working world, maghanda na kayo sa pag-handle ng stress. You need to prepare yourself on how to handle your stress. Kahit mga estudyante pa lang kayo. Kaya nga kami dito sa eskwelahan, huwag kayong magagalit sa amin, why we give you a lot of stress. Alam ko naman, marami sa inyo, inis na sa amin, mga teachers, right? Ang daming assignments, ang daming demands, ang daming deadlines, exams, quizzes, reporting, modules to submit. Huwag kayong magalit sa amin. Why are we doing that? Para dito pa lang sa eskwelahan, ma-practice na kayo how to handle stress. Because it costs less. Mas maliit ang cost kapag nai-stress ka dito sa school kumpara kung na-stress ka in the workplace. Like for example, in the school,
Kapag dito ka nag-breakdown because of the stress, merong sasalo sa'yo mga guidance counselors. Kung mabait yung teacher mo, tutulungan ka rin niya, i-coach ka niya kung paano mo mas ma-handle yung stress ng maayos. 'Di ba? Very forgiving ang academic environment for students na hindi magaling sa pag-handle ng stress. Pero iba ang storya pagdating mo sa working world. Halimbawa, binaby ka ng binaby dito sa eskwelahan. Walang exam, feel good, puro lang tayo games, reflection papers lang, wala masyadong mahirap na exam, tapos graduate ka. So hindi ka sanay sa stress, right? Pumasok ka sa working world. Yung boss mo sa BGC, yung boss mo sa Makati OC, very competitive, type A personality. Ang taas ang demand sa'yo, hindi ka sanay sa ganong stress. To the point na dahil hindi ka sanay nag-breakdown ka sa opisina, ano ang cause nun? Nagwala ka doon sa cubicle mo, umiyak-iyak ka doon, you can be fired. Tapos ano sasabihin ng kumpanya, bakit ka fired? You are not mentally fit to work. Magkakaroon ka pa ng ganong reputasyon, kakalat yan sa industry, mahirapan ka maghanap ng bagong trabaho. Nagigets nyo? So ang point ko dito, na sa eskwelahan pa lang kayo, dapat magaling na kayo mag-handle ng stress, and there's no other way for you to learn how to handle stress but to give you lots and lots of stress. Kaya dapat kayong mga estudyante, nagpapasalamat kayo sa mga teachers ninyo na binibigyan namin kayo ng stress. Yun yung implication yan. Bakit namin kayo binibigyan ng stress? Para magkaroon kayo ng PhD in handling stress. Para pagdating nyo sa working world, minamani-mani nyo na lang yung mga stress that you're gonna experience. Nagigets nyo? Another application, if stress is part of life, huwag kayong umasa, huwag nyong ipagdasal na mawala ang stress. For those of you here who pray, sino dito nagdadasal? At ang isa sa mga dasal nyo is, Lord, sana tanggalin nyo po ang stress sa buhay ko. For those of you who are praying that way, that is a wrong prayer. Kasi i-connect mo yung logic. Stress is part of life. Tapos anong prayer mo? Lord, tanggalin nyo po yung stress sa buhay ko. Anong implication nun? Tatanggalin din ni Lord yung buhay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga pinagdarasal mo, baka pakinggan ka ni Lord, sundin niya yung gusto mo, wala kang stress, wala ka ring buhay. Does that make sense? So, wag mong ipagdasal na mawala yung stress mo. Rather, anong ipagdasal mo? Mamaya, i-correct natin yan. Another application is, if stress is part of life, don't deny, don't run from stress, learn how to handle or manage stress. Nagigets nyo? So, wag nyong takbuhan yung stress. Ang gawin nyo, pag-aralan nyo kung paano nyo dadalhin ng tama ang mga stress sa inyong mga buhay na talagang hindi maiiwasan. Kaya yun yung adjustment na dapat gagawin mo sa prayer mo. Huwag mo ipagdasal kay Lord na, Lord, tanggalin niyo po yung stress sa buhay ko. Mali. Ano ang tama? Lord, turuan niyo po ako kung paano i-handle ng tama ang stress ko. Yun. Kaya ang ganda nung sinabi dito ni Lou Waltz. It's not the load that breaks you down. It's the way you carry it. One of the most important psychological skills that a person should have is stress management skill. Isa yan sa mga skills na dapat magaling ang tao. Magaling tayong mag-handle ng stress. And believe it or not, meron tamang paraan at maling paraan ng pag-handle ng stress. Mamaya pag-uusapan natin yan. Hindi mo pwedeng sabihin dito na i-respect mo na lang ako kasi ganito yung way ko ng pag-handle ng stress. Mali. Because science has established na talagang merong tama at maling paraan sa pag-handle ng stress. Unfortunately, based on my observation in our society today, lalong-lalo na among young people, marami mga bata ngayon, mali ang pag-handle ng stress. Tapos pagsabihan mo na hindi tama yung pag-handle ng stress nila, magagalit. Yun. So I hope as I go along this lecture, marireveal sa inyo kung ano ang tama at maling paraan ng pag-handle ng stress. Now, i-connect mo tong idea na to, sa IO Psychology, ang isang application dito, dapat lahat ng HR department, at least, isa sa mga basic modules na meron sila, stress management module. Isa ito sa mga pinakamabentang module for companies to have. Halimbawa, meron kang training firm. Isa sa mga modules na dapat galingan mo is stress management module kasi talagang in demand yan. Sa Tagalog, mabentang mabenta. Halos lahat ng organizations all over the Philippines nag-a-avail talaga ng stress management module kasi sa lahat ng workplace meron talagang stress.
Lalong-lalo na may mga organizations for some reason, siguro it has something to do with organizational culture or talagang yung bossing nila type A personality, may mga organization sobrang taas ng stress. Kaya dapat kung ikaw training firm ka or freelance training consultant ka or freelance corporate trainer, alam mo paano mag-run ng isang stress management module. Hindi ka mauubusan ng kliyente dyan. Talagang lagi, meron kukuha sa'yo to run a stress management module. Kasi kahit sa ang workplace, kahit sa ang organization, merong stress. Number 2, according to researchers, stress is a mental creation. Remember this principle, pause the video if you need to. Ang sabi, it is not the events that make you stressed, it is how you think about the events. Pause the video, basahin mo ng 3 beses. Let me read one more time. It is not the events that make you stressed. It is how you think about the events. Now, remember this principle and then you answer this question. Why are dead people not stressed? Diba? Yan yung sigurado natin. Ang isang taong pumanaw na, tignan mo yung katawan sa kabaong, hindi na siya stressed. Bakit? I-connect mo yan dito sa principle na to. Anong sagot? Kasi ang mga taong deads na, wala na silang earthly cognition. Doon naman kasi nanggagaling yung stress sa earthly cognition natin. Hindi na kasi nag-iisip sa mundo ang taong namayapa na. Kaya mag-side comment lang ako ng konti dito, no? If you go to a wake and then you see a dead person, don't get me wrong, I am not minimizing human grief. Malungkot ka kung talagang nalulungkot ka, pero if you're gonna find one good thing sa isang taong namayapa na in connection to this lesson, ano yon? Anong maganda sa kalalagayan niya ngayon? Wala na siyang stress. Right? Hindi na siya sisingilin ng Meralco, hindi na siya may stress sa pagbayad ng Globe, hindi na siya may stress sa mga exams next week. Yun yung magandang nangyari sa isang taong namayapa na ligtas na siya sa earthly stress. Got that? Again, saan nanggagaling yung stress? Sa ating way of thinking about the situation. Kaya, kung tatanungin ka, may dala bang stress ang exam? Ang tamang sagot dyan, wala. Anong dala ng exam? Yung questions. Anong dala ng papel? Yung ink. Yung mga ink na nagre-represent ng mga questions sa exam, yun yung dala ng exam. Pero ang exam in itself, hindi siya yung may dala ng stress. So wag mong sisihin yung exam. Sasabihin mo, nakaka-stress, nai-stress ako ngayon dahil sa exam na yan. Hindi ka ini-stress ng exam. Ini-stress ka ng sarili mo. The reason why you're stressed is because you are thinking specific thoughts that make you stressed. Iniisip mo, dami aralin, baka bumagsak ka, ang hirap-hirap nung test, talagang may stress ka. So it's not the exam that made you feel stressed. Let me repeat, it's how you thought about the exam that made you feel stressed. Kaya ang implication dito, no, when it comes to our stress experience, sana ma-realize mo, kasalanan mo, bakit ka nai-stress. Stop blaming your parents, stop blaming your friends, stop blaming the test paper. Most of the time, ikaw ang reason kung bakit ka nai-stress via how you think about the situation. Kaya ang laki ng application yan. Given the fact that stress is a mental creation, stress management should be about mental strategies. Kung gusto mong i-manage ng maayos yung stress mo, ano ang dapat mong ayusin? The way you think about the situation. Sabi nga, no, let me just zoom this in, very important, psychological problems such as stress demand psychological solutions. Tandaan nyo yan. Makes sense. Kung ang problema mo psychological, isa na nga dyan ang stress, dapat ang solution mo psychological din. Now, this is where nagkakaiba yung mga tao na tama at mali ang pag-handle sa stress. Those people who are using the wrong ways on handling stress, bakit sila mali? Kasi hindi tugma yung problem sa solutions nila. Ang mga taong mali mag-handle ng stress, ang ginagawa nila, psychological problems demand physical solutions. Sinong guilty dyan? Yung tuwing nai-stress ka, ang solution mo para bumaba yung stress mo is something physical like the following. Isa-isahin nyo, browse on your own, raise your hand if you are guilty of this. Every time you are stressed, may ginagawa ka sa mga listahan na yan. If you are one of those people, isa ka sa mga taong mali ang pag-handle sa stress. Remember, these are only band-aid solutions. Band-aid solutions
sa pag-handle ng stress. Now, don't get me wrong. Kapag ginawa mo ba yung mga bagay na yan, bababa ba yung stress mo? In fairness, yes. Pero dahil hindi mo inayos yung ugat ng problema, yung pagbaba ng stress mo dito, mabilis lang. Maya-maya mataas na naman yan. Kasi di ba saan galing ang problema ng stress dito? Hindi naman ito yung inayos mo eh. Ang ginawa mo, nanood ka ng movie. Ang ginawa mo, kumain ka ng kumain ng samgyup. Ang ginawa mo, tinulugan mo ng 3 days. So paggising mo, pagbusog ka na, kapag tapos na yung mga movies, masaya ka, bumaba stress mo, pero maya-maya, tataas na naman yan. Di kakain ka na naman, shopping ka na naman, matutulog ka na naman. It does not end. Does that make sense? Mga band-aid solutions lang yan. In fact, kung matigas ang ulo mo, ituloy-tuloy mo yung band-aid solutions na yan, ang epekto niyan, lalong dadami yung stress na may experience mo. Let me pick 2 examples. How does that happen? Eating and traveling. For those of you na every time na i-stress ka, ang ginagawa mo kumakain ka, also known as stress eating. Tuwing stress ka, kain ka ng samgyup. Monday to Sunday ka na stress. So, kumain ka ng samgyup Monday to Sunday. So, ano nangyari? Meron ka ng naramdaman, merong masakit sa tiyan mo, pumunta ka sa ER, nakita ang taas ang kolesterol mo, meron ka ng kidney stones na dapat operahan. Di nadagdagan na yung stress mo. Ano yung una mong stress? Stress sa trabaho. Kaya ka nga nagsasamgyut, nag-i-stress eating in the first place. Hindi lang yon. Stress ka pa saan ka kukuha ng pera pang surgery mo sa bato mo. Nung mga panahon na nai-stress ka, other than eating, travel ka pa ng travel. Tuwing nai-stress ka, pumupunta ka sa France. Anong ginagamit mong pera pampunta sa France? Yung credit card mo. So hindi mo na namalayan, swipe ka ng swipe. Ano nangyari? Ang utang mo ngayon is 800,000 na. Ilan na? Stress mo? 3 na. Yung nakaka-stress mong boss, yung pambayad mo sa surgery mo para sa kidney mo, at yung pambayad mo sa bangko na 800,000 sa kakapunta mo sa France every time you're stressed. Nanganak yung mga stress. Kung inayos mo na lang yung way of thinking mo, libre pa. Does that make sense? So that's truth number 2. Last one, truth number 3. Good news naman to. Although stress is something na hindi maiiwasan, stress can be managed. Hindi naman tayo mga helpless creatures na wala tayong pwedeng gawin to manage stress kasi meron. And in these next few slides, I'm gonna share with you 4 scientific ways or scientifically proven ways kung paano ang tamang pag-handle ng stress. Hindi ito galing sa mga vloggers. Hindi ito galing sa kung sinong DJ sa radyo dyan. Kasi marami akong naririnig ng mga DJ dyan, no? Yan yung mga ina-advise. Ito talaga, galing talaga to sa siyensya. Na kapag ginawa mo tong mga techniques na to, bababa talaga yung level of stress mo. Pero syempre, itong 4 na to, hinati ko to sa 2. Kaya yung lecture ko sa stress, no? Sa job stress, parts 1 and 2. Ito yung part 1. Kasi isa sa mga nakaka-stress, no? Sa mga students like you, mahabang mga lectures. So pag dinerecho ko kasi ng 4, baka ma-stress kayo. So ginawa ko na lang munang 2. Okay? So what are these 2 scientifically proven techniques to lower stress? Number 1 is ayusin mo yung optimism mo, which is a very important mental skill. Madalas ang optimism, tinuturo yan sa positive psychology. Anong ibig sabihin ng optimism? Ito yung kakayanan mo na hanapin ang mga magagandang bagay sa gitna ng isang pangit na sitwasyon. If you remember in psychology, ang magic question dyan, itong baso ng tubig, di ba? What do you see? Sasabihin ng mga optimistic people, the glass is half full. Malapit nang mapuno. Kapag pessimistic ka naman, ang interpretation mo raw dyan, half empty. Malapit nang maubos yung tubig sa baso. Between the two, mas maganda, optimistic ka for you to handle your stress properly. Kasi tandaan nyo, ulitin ko kanina, ang stress is mental creation. Kaya ka nai-stress, negative ang interpretation mo sa isang event. So how do you counter that? Kahit na sa isang negative event ka, hanapan mo ng maganda. Ang magic question dyan is, kung ano man yung stress sa pinagdaraanan mo ngayon, anong magandang bagay ang pwedeng mangyari sa'yo kapag nalagpasan mo itong stress na to? Yan yung tinuturo ni Paul when he wrote a letter to the Philippians. Sabi ni Paul, diba, even before psychology knew this, Saint Paul already knew this. Nauna ang Biblia sa stress management kumpara sa psychology. Ang sabi ni Paul, tinuruan tayo ng psychological technique on how to handle stress. Whatever is true, noble,
right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. What do? We think about such things. Kasi ang epekto niyan, when we focus on the good, nagiging magaling tayo in handling our stress. Let me demonstrate by telling you a story kung paano ina-apply ang optimism. Isang araw, merong 3 bata na naglalaro. Siyempre, ang mga bata, mahilig maglaro, mahilig din magyabangan yan sa isa't isa. Sabi ng unang bata, wala kayo sa lolo ko. Sa bahay ng lolo ko, pag pumunta kayo doon, yung gate pa lang ng bahay niya, halaga nun, 10 million pesos. Gate pa lang yon. Yung pangalawang bata, ayaw magpatalo, wala pala yung lolo mo eh. Mahirap lang yung lolo mo kumpara sa lolo ko. Sabi ng pangalawang bata. Sa bahay ng lolo ko, yung doorknob lang niya, doorknob ng pintuan niya, it's already worth 20 million pesos. Yun ang mas mayaman, doorknob 20 million kumpara sa gate na 10 million, right? Yung pangatlong bata, syempre ayaw magpatalo. Ang sabi niya, ang hihirap pala ng mga lolo ninyo. Wala yan sa lolo ko kasi sa bahay ng lolo ko at doon ako nakatira ngayon, yung bubong namin, 300 million pesos. Wala nang nasabi yung dalawang bata, grabe naman yung lolo mo, ang yaman. Saan ba kayo nakatira? Saan sila nakatira? For those of you na mabibilis ang isip, nakatira sila saan? Sa ilalim ng tulay. Yung sinasabi niyang 300 million na bubong ng lolo niya, yung tulay mismo. Nagigets nyo? But I like the optimism of this child. Hindi siya nag-focus sa negative. Hindi siya nagdrama-drama na mabaho yung place nila, pinagtagpi-tagping yero lang yung bahay nila, wala silang sampayan, lagi silang nasa panganib na baka mahulog sila sa ilog na mabaho pag kinukuha yung damit. Hindi sila ganon. Hindi siya ganon. Although pangit yung situation niya, hindi pleasant, anong focus niya yung maganda. Mayaman kami kasi yung bubungan namin na ilalim ng tulay o yung tulay mismo is 300 million pesos. Yun yung nakikita niya, yung maganda. Yun yung sinasabi dito ni St. Paul. Isipin mo yung true, noble, right, pure, lovely. Every time you are in a stressful situation, gagaling ka sa pag-handle ng stress mo. Kaya yun yung magandang application. No? Every time that you are stressed, you are in a stressful situation, pilitin mo yung sarili mo, hanapan ng maganda yung stressful situation na yon. For example, fast forward na sa workplace ka na, meron kang bossing. Si bossing mo, lagi ka na lang, hindi pala yan. Meron kang bossing. Si bossing mo, lagi na lang stricto sa'yo. Lagi ka na lang niya inuutusan. Lagi ka na lang niya sinesermonan. Ano ang tamang way of interpreting this? Huwag kang mag-self-pity. Huwag kang maging bitter na ikaw na lang lagi yung inuutusan at sinesermonan. Gawin mong positive. Bakit ka ba niya laging inuutusan? Kasi believe siya sa'yo. Kasi alam niyang kaya mo yung mga inuutos niya. Bakit kanya sinesermonan? Kasi binibigyan kanya ng feedback. At bakit kanya binibigyan ng feedback? Kasi he can see potential in you. Parang basketball lang yan, di ba? Bakit ba yung mga starting 5 sa isang basketball team, bakit sila yung lagi naglalaro? Kasi yung starting 5 sa basketball team, sila yung 5 na pinakamagaling sa team. O di ganun din dito, dahil ikaw yung laging ginagamit, ikaw yung laging sinesermonan, pinagsasabihan, inuutusan, most likely ikaw kasi yung magaling. You should take it that way. Nagigets ninyo? Yan yung optimism. And by the way, you apply optimism in the workplace. Sa IO psychology literature, ang tawag pala dyan is work attitude. A very important IO psych variable. Kapag mataas yung work attitude mo, ibig sabihin you take things positively in the workplace. Kapag mababa ang work attitude mo, you take things negatively in the workplace. And according to studies, itong work attitude na to is a very strong predictor of good performance. Kaya may mga empleyadong magagaling, laging may awards, laging pinupuri ng mga customers, laging mabilis ma-promote. Ano ang powerful predictor nun? Bakit sila ganon? Maganda, positive ang work attitude nila. Kaya ang laki ng implication nito sa recruitment. I-connect mo sa recruitment. Kung gusto mong maging maayos ang kumpanya mo in the future, what do? Mangolekta ka ng mga aplikante na maganda ang work attitude. Nasusukat naman to via psychological tests. Isama mo yan sa mga test na ibibigay mo during the interview. Halimbawa, may dilemma ka. Sinong i-hire mo? Yung magaling sa interview pero mababa yung work attitude, or yung hindi masyadong magaling sa interview pero ang ganda ng work attitude? Kunin mo yung pangalawa.
Hindi na baling hindi siya ganun kagaling. Dahil maganda ang work attitude niyan, matututo ng mabilis yan, gagaling din yan. Kumpara mo doon sa magaling nga sa interview, bagsak naman ng work attitude, sakit sa ulo yan. Yayabangan ka lang yan. Mangutan ka lang yan pag pinagsasabihan mo, sakit sa ulo sa company yan. Nagigets nyo? So malaki ang implication niyan in HR recruitment. Now, for those of you who are asking, sir, yung tinuturo mo dyan, hindi ba nagtuturo ka ng toxic positivity? Ang sagot, hindi. There is a difference between optimism and toxic positivity. For those of you who would like to know ano ang difference between those two, optimism and toxic positivity, meron akong lecture na ginawa dyan sa YouTube channel ko, pakihanap na lang, then malalaman nyo what's the difference. Pero itong tinuturo ko dito, this is not toxic positivity, this is purely optimism. Alright? So that's number 1. Paano mag-handle ng stress ng maayos? Palakasin mo yung tinatawag nating optimism mo. Number 2, according to research, another way how to effectively handle stress in the workplace is pwede mong idaan yan sa spirituality. The degree of awareness and closeness to God or spiritual ideas. So ang mga taong mataas ang spirituality, ibig sabihin close sila kay Lord at lagi nilang iniisip yung mga bagay in the spiritual world. Salvation, faith, forgiveness, mission, afterlife, heaven, hell. Ang kabaliktaran ng spirituality is materialism. Madalas, kapag ang tao mababa ang spirituality, mataas ang materialism, ibig sabihin, ito yung mga tao na ang iniisip, mga makamundong mga bagay. Diba? Kasi kabaliktaran ng spirit is material. So if you are not spiritual, ayaw mong nag-iisip ng mga non-worldly things, so anong iniisip mo? Mga worldly things, materialistic ka. Ang iniisip mo, anong bag bibilin mo sa weekend, saan ka magta-travel next time, magkano na ba yung sweldo mo, kailan ka mapopromote, ano yung pwede mong nakawin, yan. Materialistic na tao ka. So anyway, I'm just going to focus here on spirituality. Now, studies after studies have shown na ang mga taong mataas ang level of spirituality, close kay Lord, thinks about non-worldly things, mas magaling silang mag-handle ng stress. Such as the following studies, just read on your own the titles of these studies. Kung meron kayong oras, download nyo, basahin nyo on your own. This is another good study. Spirituality lowers stress. Kahit pala yung mga matatanda, akala natin wala na silang stress. Sila lolo at si lola, marami pala silang stress. And one effective way that will help them how to effectively manage their stress, ang sabi dito, is spirituality. Yan. Nagigets nyo. So basahin nyo na lang to on your own kung meron kayong mga oras. Ang bottom line, ang spirituality is a very effective way on how to manage stress more effectively. You apply that in IO psychology kapag ang empleyado, ginagamit niya yung spirituality niya para bumaba yung level of stress niya. Ang tawag dyan is workplace spirituality. This is an emerging field in IO psychology na unti-unti nang sumisikat. Kaya ang prediction ko dito, magiging mabentang training module to, magiging mabentang training workshop ito. If you plan to offer some training modules in the future sa mga kumpanya, ito, for sure magiging in demand yan. Tuturuan mo yung mga empleyado na maging spiritual para gumaling sila kung paano i-handle yung mga stress nila. Alright? Now, again, going back to those studies, ano yung message dito? Spirituality lowers stress. But we need to dig deeper. Anong meron sa spirituality that explains bakit mababa ang stress ng mga taong spiritual? In research terminology, ang gusto nating malaman kung ano ang mediating variable between spirituality and stress. Anong sabi sa studies? High spirituality predicts lower stress. Pag pinasukan mo na mediating variable, anong ibig sabihin nun? Gusto nating malaman kung anong dahilan. What connects spirituality with lower stress? Kasi pag lumalakas ang spirituality, may nangyayari dito at ito yung nagpapababa sa level of stress. So in this lecture, I'm gonna present 3 things that will explain how spirituality lowers stress. According to studies, ang mga taong highly spiritual kaya bumababa yung stress level nila kasi meron silang sense of surrender or pagsuko. It's a very important spiritual action. Meron kang sense of surrender. Take for example this one. Imagine mo ikaw yan. Ikaw yung taong stress. Marami kang dinadala.
Masyadong mataas yung demand ng dinadala mo kumpara sa kaya ng katawan mo, nai-stress na yung katawan mo. Again, you take this literally. Ano ang pinakasimpleng solusyon dyan? If you are this person, ang pinakasimpleng solusyon dyan para ma-handle mo yung stress ng maayos, bitawan mo yung mga dinadala mo. I-let go mo para makaramdam ka ng kagaanan. In English, let it go. Yan. Sabihin mo ng 3 beses wherever you are, let it go. Stress ka? Anong gawin mo? Let it go. Bitawan mo yung mga bagay na iniisip mo. Pero syempre, pag nilet go mo yung stress mo, dapat meron kang recipient. Meron kang pagbibigyan ng mga binitawan mo. It requires a recipient. Ibigay mo yung mga bagay na yan sa isang tao na kayang-kayang solusyonan yung mga stress mo na yan. And this is where spirituality enters the picture. Ibibigay mo yung mga bag na yan sa isang spiritual being who is way better than you in handling these stresses. And that would be God. Kaya i-connect mo yan sa psikolohiyang Pilipino, yan yung konsepto ng bahala na from the root word, bathala. Lord, bathala. Bahala ka na. Binibigay ko na sa iyo yung mga dala-dala kong stress. Ikaw na ang bahalang kumuha nito. Ikaw na ang bahalang umayos nito. Nagigets nyo? It demands a recipient. Hindi pwedeng binitawan mo lang. Tapos, nandyan lang naman pala sa tabi mo, mamaya-maya, dadalhin mo na naman yan. Diyan papasok yung advantage ng spirituality. Merong mas makapangyarihan sa'yo na kayang solusyonan yung mga stress mo, pwede mong ibigay sa Kanya. Meron kang sense of surrender. Kaya kung wala kang Diyos, wala kang sense of surrender. Lahat yan aayusin mo on your own. Good luck na lang sa'yo kung makaya mo. Right? Look at Jesus in connection to this. Meron din siya pinagdaraanan na stress. Nakikita niya yung mangyayari sa katawan niya bago siya ipako sa krus, nadi-distress siya. Anong ginawa niya? In a way, nagsabi siya ng bahala na. Alright? He prayed to God. Sabi niya, kung pwede, wag na lang ako ipako sa krus, pero wala na sa kontrol ko yan. Not mine, but yours be done. Not as I will, but as you will. Ibig sabihin, sinasabi niya dito, bahala ka na Lord kung ano ang mangyayari sa akin. Ginawa niya yan to serve as an example how to let go of the stresses that you have and give it to a supernatural being who is God Himself. The all-powerful being who can handle stress for you. That's why for those of you who are listening right now, pause and reflect, ano mga bagay sa buhay mga yun na nagbibigay sa iyo ng stress na sa tingin mo ang pinakasolusyon na lang dyan is ibigay mo na lang kay Lord. Ito yung mga sobrang taas ng demand talaga sa'yo na wala kang enough resources to handle those things. Ang pinaka-solution dyan is surrender. Give it to God. Alright? Number 2, another reason why spirituality lowers stress is because nagkakaroon ka ng resources. Para mapababa mo yung stress mo, kailangan mo ng mga materyales eh. 'Di ba? Kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng financial things, confidence, peace of mind, courage, self-control at marami pang iba. Right? Saan mo kukunin yung mga resources na yan para mapababa mo yung stress mo? Ang unang option mo dyan, syempre, tao. Jowa mo, asawa mo, kapatid mo, parents mo, friends mo, nanay, tatay mo, whoever. Pero ang weakness kasi, kapag kinukuha mo tong mga to sa mga tao, ano nangyayari? Most of the time, they fall short, nagkukulang sila, or sila mismo wala rin yan. At yun yung madalas, di ba? Yung bagay na kailangan natin to handle our stress, yun yung mga resources na wala rin yung mga taong hinihingan natin. Lalong-lalo na halimbawa kapag financial. Di ba? Pag financial, short ka sa budget, nalulugi na yung business mo, wala ka ng pambayad sa Meralco, wala ka ng pambayad sa tubig. O, kanino ka lalapit? Siyempre sa tao. 'Di ba? Mangungutang ka ngayon ng 50,000. Oh. Kaya lang hulaan ko sa 10 taong kakilala mo ngayon, wala sa 10 diyan ang may kaya ng 50,000 na kailangan mo. They will fall short. Sila mismo walang 50,000 na kailangan mo. So what do? Hindi nga ngayon maayos yung stress mo. Kung meron kang spirituality, ipagpe-pray mo yung financial needs mo. And then you remember the words coming from Jesus about not worrying about your stresses. Sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes?
'Di ba? Although may kinakailangan kang financial things to lower your stress, pero pag napaalalahanan ka sa spiritual truth na to, na Lord, ikaw ang may-ari ng lahat, sa'yo na lang ako hihingi, bahala ka na, magbigay sa akin ng need ko. Psychologically speaking, bababa yung level of stress mo kahit wala kang nahihiraman na 50,000 pesos kasi alam mo that God will make a way para mapunuan mo yung need mo na 50,000 pesos. Tapos maaalala mo pa yung next verse. Nagtagalog bigla si Kristo dito. Ang sabi niya, masdan nyo ang mga ibon. Look at the birds in the sky. Wala naman nagpapakain sa kanila, yet they survive. You know why? Because their Father in heaven feeds them. Pag ganun yung pananaw mo, kahit na short ka sa financial needs, ano mangyayari? Psychologically, you're gonna get comfort. So ipagpapray mo yan kay Lord. Lord, I don't know kung paano ko matatanggap yung 50,000. It's a very big money. But since you are God, you are the ultimate God, the source of all resources, I will not worry about this. Bahala ka na Lord kung paano ko mamimit yung need ko na 50,000 pesos. Another example, what if you need courage? You are faced in the following life situation, talagang kailangan mo ng courage dyan. Na-diagnose ka, meron kang stage 3 cancer. Yung pet na mahal mo may sakit, nanganganib ang buhay. Yung kapatid mo hindi na makita, hindi mo malaman kung buhay pa ba. Yung pamilya mo nakakatanggap ng death threats. 'Di ba? Saan ka kukuha ng courage? Sa best friend mo? Guess what? Pumunta ka sa best friend mo, takot din yan sa mga kwento mo. For sure, siya rin mismo kulang sa courage. Takot ka, takot din siya nung kinuwento mo, edi wala rin nangyari. Nakakita ka lang ng isa pang taong takot, that wouldn't help kasi ikaw nga mismo takot ka eh. Ang kailangan mo courage, hindi takot. Wala, yun yung naramdaman ng best friend mo nung kinuwento mo to. Your best friend falls short. So anong gagawin mo? You go spiritual. Pupunta ka kay Lord, magpe-pray ka, sa Kanya ka ngayon hihingi ng courage. Exactly what David did when he was in a very stressful situation. Kaya nasulat yung very popular Psalm 23. For those of you na may pinagdaraanan ngayon, I highly recommend you read this part of the Bible. Ang ganda ng sinabi ni David dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Nagkaroon siya ng comfort. Nagkaroon siya ng confidence to face his stress because he went spiritual. Best friend mo, walang courage, but the God that you believe in, the God that you serve, is the source of courage. And by the way, yung konteksto dito ng Psalm 23, bakit ba sinulat ni David yan? Anong stress ang pinagdaraanan niya? Merong gustong pumatay sa kanya by the name of King Saul. Takot na takot siya that everyday baka patayin siya ni King Saul. Kasi galit na galit sa kanya si King Saul. Stress na stress si David. So anong ginawa niya? He went divine. He used his spirituality. Number 3, bakit ang spirituality nakakapagpababa ng stress? Because by being spiritual, especially in the workplace, gives you meaning and purpose. Kapag may mga pinagdaraanan ka na china-challenge talaga yung capacities mo, you see that problem in a very meaningful and purposeful way. At yun ang nagpapababa ng stress mo. Like for example, take a look at this slide. Kaya ko ito pinapakita is to show to you that teacher stress is real. In fact, in many studies, one of the most stressful jobs that a person can have is being a teacher. Yan. To the point na marami mga teachers talagang nadidepress, to the point na dumadating pa sa ganyan. Now, for those of you who are asking me, ikaw ba sir, as a teacher nai-stress ka? Ang sagot ko, many times. And one of the things na nai-stress ako in being a teacher is the resources that I get from being a teacher. Now, don't get me wrong. Hindi ako nagrereklamo sa salary ko. No? Given my salary, it's enough given what I need, given my lifestyle. Pero yung isang stress lang na naiisip ko in connection to my salary is sa tingin ko, yung salary ko is not commensurate. Hindi siya tugma kumpara sa effort at volume ng mga ginagawa ko. Kumbaga parang ang salary ko, for example lang to ang salary ko is 50 pesos, worth 50 pesos, pero yung ginagawa ko, it's worth 300 pesos. There is a big mismatch. And that thought, there are times, stresses me out.
Pero bakit hindi umaabot sa point na kahit ganun yung sitwasyon ko, hindi ako nadidepress, hindi ako super na-stress out? Kasi whenever I go back to my spirituality, that pacifies my level of stress. Kasi kapag nakikita ko yung spiritual interpretation of having a low salary in connection to, in comparison to what I do, mas nagkakaroon ako ng confidence in further continuing what I do. So kapag nafe-feel ko na parang unfair, ganito lang nakukuha ko pero ito yung ginagawa ko, I remember what Lasal counseled the teachers. Pag ikaw naging teacher, sabi ni Lasal, the patron saint of teachers, it is God who has called you, who has chosen you for this ministry, and who has sent you to work in His vineyard. I go spiritual. This is a spiritual idea. This is the purpose of a teacher. 'Di ba? Napapalitan ko yung framework ko. Kanina nakafocus ako sa sweldo, which is worldly, which is material. Ang pagiging teacher, hindi tungkol sa sweldo yan. Tungkol yan saan? Tungkol yan sa calling. When you are a teacher, you are answering God's call. I am doing God's business in shaping the minds of these young people for His kingdom. Nagigets nyo? So kapag naisip ko yon, nagkaroon ako ng spiritual interpretation of my salary, bumababa yung stress ko. Got that? Kapag nag-focus lang ako na nag-focus sa sweldo, kuwawa naman ako, liit ng sweldo ko, ang dami kong ginagawa, hindi ako ma-promote, so on and so forth. Wala, may stress talaga ako. And naging spiritual yung interpretation ko. Doesn't matter. Yung bossing ko si Lord, yung may-ari ng lahat. Siya yung God of the resources. And if He sees that I'm doing my job well, ako pa ba yung pababayaan niya sa mga needs ko? Nagigets nyo? For sure naman, hindi naman niya ako pababayaan sa mga needs ko kasi siya na yung, nasa kanya na yung lahat. Yung mga earthly masters nga sila Ayala, sila RSA, di ba? Yung mga mayayaman mga tao, ang gagaling mag-alaga ng mga empleyado nila. Ano pa kaya si Lord who is all-knowing, who is all-powerful, who owns everything? Wala na akong dapat isipin kung mafo-fall short ba ako sa mga material needs ko because I serve the God of the universe, the King of Kings and the Lord of Lords. 'Di ba? Pag ganun yung interpretation ko, nawawala yung stress ko about the resources that I'm getting. That's why I am overworked, I am underpaid, and 17 years counting in answering God's call. Because that's how I handle my stress is spiritually. That's how spirituality helps people handle stress. Kaya nga in connection to that, no, ang isang pinakamahalagang tanong na dapat sagutin ninyo in connection to stress management is, what is your calling in life? That's very important. Lagi ko ito sinasabi sa mga students ko. One of the reasons bakit ang isang tao mataas ang stress sa buhay, kasi marami silang mga ginagawa, they are so invested in things that they are not designed for to do. Agree ba kayo doon? Marami kang mga pinagtutuunan ng pansin na hindi mo naman dapat pinapansin given your design, given your purpose in life, nakaka-stress talaga yan. Marami kang mga demands na hindi mo naman talaga dapat minimit because you are not designed for that. You are so distracted. Yan yung word dyan Distraction brings stress. Tinan mo, kapag focus kang tao, hindi ka distracted, alam mo lang kung ano yung mga dapat mong pinapansin, ang laking stress ang mawawala sa'yo. Kasi kukonti yung demands mo Ila-let go mo na yung mga demands na hindi naman pala dapat demand sa'yo. You will begin to be focused on what are the things that you need to be doing lang. Kaya again, dapat masagot nyo yung question na yan. Ano ang calling mo? Saan ka ba dinesign ni Lord? Ano ba dapat na ginagawa mo sa buhay? If you want to know the answer to that question, I recommend you read this book by Rick Warren. Maganda tong book na to. This is a book that will really teach you ano ba yung purpose mo sa buhay. 40 days, 1 chapter a day. In 40 days, more or less, you will have an idea kung ano ba ang purpose mo sa buhay, tapos iti-trim down mo yung mga goals mo, bababa ang demands mo, bababa yung stress mo. Alright? So that's how spirituality lowers stress. Yan yung dalawang techniques on how to manage your stress in the workplace. Apply optimism. Number 2, gamitin mo yung spirituality. Numbers 3 and 4, abangan nyo yung part 2 ko sa lecture na to, which I'm going to upload very soon. Alright?
So that ends my quote-unquote short lecture on stress. Naka-1 oras pala ako ngayon. I'm sure marami kayong natutunan. If you have any comments or suggestions or any reactions, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless sa inyo. Bye-bye.